makauna agad dito sa laban na to. Hindi lang dahil best of 3 siya na magandang makuha mo na yung game 1 para yung momentum ay hawak-hawak mo na. Kung hindi dahil literal na ito yung kauna-unahang laban na masasaksihan natin sa MDL Philippines Season 2. So, sobrang laking taga-set talaga ng expectations, ng tempo at lahat-lahat. And gugustuhin mo na mapasakamay nyo yun as much as possible. Dahil ngayon na nga, makikita na natin at masasaksihan yung draft na mamamagitan dito sa dalawang kupunan, GameLab at Echo. Ano-ano kaya yung mga pagkakaiba o pagbabago, adjustments na gagawitin nila, lalo na ng GameLab dahil dalawang panibagong players ang ipapakita nila sa atin ngayon. Alam mo, isa sa mga naging notable last season, Daddy JP's Kaja. Pero ngayon ba na si Santi Sucre na ang maglalaro? Nakita natin kanina sa player feature, Grok, Kadita, tsaka isa pang hero niya. Actually, ngayon na nabanggit mo yan, mababalikan din natin yung mga panahon na parang ang tagal no? Yung mga panahon. Yung nung araw. Nung araw lang naman. Na etong Kaja, pinaparesan palagi ng kadita ni Kurt Tizzy. Yung kadita niya na kapag kasumisid na, parang wala nang ahunan. Dinaig pa si Michael Phelps eh. Diba? Pag si Kurt Scuba Tizzy, diving na yata yung hindi na siya swimming. Pre-diving na pala yung sport ni Kurt Tizzy. Pero sobrang nakaka-excite lang isipin na for the side of GameLab naman, first time, if I'm not mistaken, first time natin makikitang maglaro si Imbading. Medyo kilala natin si Imbading na nagsiserve as somewhat tagatulong din o analyst kumbaga para dito sa GameLab na at palaging nandyan, always present din naman kapag merong scrims at isa ring very active player sa pag-contribute sa overall na kung paano nag-i-improve ang GameLab as a team. Pero ngayon na after quite some time siguro na talagang hindi natin siya nakikitang nag-compete, mapapalaban nga ba no? Yung kanyang painit na kaya ng Mga kamay? mga hinlalaki at mga hintuturo kasi may mga nagfo-4 fingers MLBB, di ba? Sa bagay, tama diba? ka naman. Dalawa. Okay lang na malamig yung tatlo, basta yung Dalawa na pa. Kasi yung tatlo nasa likod lang naman eh. Di ba? Oo. Okay lang na malamig yun. Oo. Kasi syempre, pag uminit yung cellphone, pag init din. tama, di ba? Gana naman. Buti na lang naisip Pero, natin yun. eto isa pang tanong, mabilisan lang. Worth it ba na iban ang Sony Steve? Ngayon na nabanggit mo yan, Bukod sa yun, yung pinakaunang hero lang naman na nakalagay dun sa kanyang top 3 picks nung pinakita natin siya sa player feature kanina. Medyo yun yung pick ni Steve nung nakaraang season na paulit-ulit nating sinasabi kapag ka nahawakan niya, tila ba mas komportable yung galawan o mas fluid yung nagiging overall nilang gameplay together. Pero that was with Blacklist Academy pa. So ngayon kaya mag-iiba ng timpla kasi speaking of timpla, Medyo mukhang may nabuksan. Kung tama ang ating nakikita, ito ang Fanny ni Takinaga. GameLab ang nandito sa bandang yellow side nga siguro. So, ang Fanny ni Takinaga, it's been a while. Hello, kumusta ka na? How are you? Dahil nung huli tayong nagtagpo, medyo nakakatakot ang iyong ipinamalas. Ay, oo. Ito yata yung 1 point na nakuha nila nung finals. If I'm not mistaken, ito yung gamit nila. And for the side of Echo Proud, pwede nga nilang kunin agad yung Chow eh. Knowing na nilabas na yung skin. Yung Echo Jonas, yun pwede. Ay. Pero kung open pa yung ating mga suppress heroes, isa rin yung option. Pero ang mukhang magiging direksyon ng Echo ngayon, i-secure agad ang kanilang gold laner dahil nga, sabi kanina, win the gold lane matchup. So, nakinig. Gusto nila, komportable sila sa gold. Nakinig kay Athena list. Diba? Sa listahan ni Athena ng mga dapat gawin. Akala ko Athena analyst. Pero pwede double na rin. meaning. Double meaning. Ang galing. Claude and Faramis, para nga naman makita na wala nang agad pang counter sa Paramis. So kunin natin agad yung Claude. Pero ang naging sagot ng Echo Proud is Farsa, tapos Terisla. Ito na ba ay di pala ito ang GameLab. Ay, kay Zaid! Kay Zaida pala. Akala
akala ko magiging Terizla na ni Imbading. Ako din eh. Hindi pala. Okay. So, mapupunta pala sa kamay ng Echo yung Fanny, Farsa, and Terizla. So, ngayon, ang nakikita nating hero so far, ang hero pala ni Yuktizzy at ni Aizawa. Ito yung unkillable killer mage. Tapos, maghahandog pa siya ng second life para sa kanyang mga kasama. Pero what if i-transition nila sa Faramis Roamer? Tapos kuha ng Burst Mage? Pwede rin. Kagura? Mga ganun. Dahil nga siguro gugustuhin mo agad na meron ding additional na mobility para sa mid laner mo or additional talaga na survivability dahil ang katapat nga nila ngayon ay isang Fanny. Kinakailangan talaga nila as much as possible na ma-provide yung kinakailangan talagang suporta dahil ang kanilang gold laner ngayon mukhang pwedeng pagtuunan ng pansin din naman ng lineup ng Echo, especially nga netong Farsa and Fanny. So kung todo-rotate sila ngayon sa gold lane at tigil or mag-attempt na mag-shutdown nga kay Yuktizzy on this Claude, dun siguro papasok na mapapaganda talaga nila yung early game nila. Baga, early game agad yung gustong ipunto ng side ng Echo Proud. Imagine, yung binabanggit mo nga na rotation together with the Fanny na maaaring talagang maging target ay itong Claude. Paulit-ulit, mahihirapan silang makabangon during the mid game knowing na sobrang item dependent ng isang Claude. Ang daming lumilipad talaga sa side ng Echo Proud. At medyo mabilis ang kanilang galawan. So, kung ano ang kinabilis ng kanilang galawan, yun yung gusto nilang ikabagal ng progression nga ng sabi mo, pagpapa-item dito ng isang Claude or ng Claude nga nahahawakan ni Yuktizzy this time. But I think maganda-ganda rin na na-secure nila yung Martis for themselves. Isang talagang nangungunang jungler sa panahon natin ngayon. At Sa panahon natin ngayon, ha? kanina pa tayo nasa usapin Kasi nung timeline araw, hindi uso yan nung araw eh. nung araw noon. Nung araw noon. Oo. Hindi pa naman siya sobrang nauuso. Pero gaya nga ng sinasabi natin medyo mas may additional siya na parang tapang factor din pagdating sa pag-contest or sa paglaban. Dahil maski ano pa ang ilabas dito eventually ng Echo Proud in terms of yung kanilang possible roamer or additional na crowd control, pwede rin naman iwasan yon ng isang Martis na hawak-hawak ngayon or possible na hawakan ni Takinaga. Oh. Nabanggit mo yung crowd control na immunity ng isang Martis. Against the Terizla, parang masasabi mo agad na mas stable yung jungle pattern na kaya niyang i-provide. Knowing na this is a Fanny, pati yung purple buff, nagre-respond siya kasabay ng turtle. So, sobrang halaga pa naman ng first turtle ngayong panahon na to. Nandito kasi tayo sa kasalukuyang panahon. Nasa kasalukuyang panahon tayo na kung saan ang unang pag-ong ay hindi dapat ibigay ng walang kapalit. Alam mo medyo medyo confusing lang kasi na parang dinadala tayo sa nakaraan kasi yung napapanood natin Echo at Game Lab ulit. Nostalgic. Kaya, nostalgic kasi kaya kinaklarify lang natin na nasa kasalukuyan tayo 2023. Ay, nasa kasalukuyan nga tayo. 2023 buwan ng Agosto. 29. Ayun. Okay. Buong buo. Pero wala man si Havos sa Game Lab. Nasa kanila si Havorg. Or si Xborg. Kasi, pinattern ko lang. Sa pangalan ni Xborg. Ay, ano kasi yan? Siyempre, Oh. pag-alala rin naman na kung nasan ka man ngayon, Havos, kasama ka pa rin namin. Kasi nandyan si Havorg. So, Medyo sounds like. Pero, Sounds like. naipilit lang. Oy, ay, is this a Santi Sucre hero? Grok? naku. Ay, confirmed. Okay. Confirmed nga. Santi Sucre Grok. Di ba nakasulat yun kanina? Kauna-unahan yun. Si Steve kaya, ano kaya? Pag ito, nag-chow. Pag ito, Santi Sucre special kaya to. Ay, Diba? Santi Sucre Special tsaka Steve Special. Ay, Pero feeling ko pag nag-chow dito, sobrang overextended na overextended yung adjustment dun sa lineup ng Echo Proud. Kasi, ang hirap, may crowd control immunity yung Grok. Ang hirap din naman abutin ng Beatrix knowing na andyan yung Terizla, pwede mong box out, andyan yung Farsa, Oo. di ba?
ang laki-laki ng pwede nilang pangharian, no? Na espasyo ngayon with the composition na hawak-hawak nila. AOE, kung AOE ang usapan natin sa Terra Isla, sa penalty zone at sa Feathered Airstrike. Ay. Okay, AOE ang pinag-uusapan natin. Ayan. Ayan. AOE. Nilabas na ang baka. Baka pala ni Steve. Nilalabas niya. Nilabas ang baka. Ano to? Dapat ang gawin ng game lab dito sa baka na to, well done. Ay, Huwag medium rare kasi malambot yun eh. malambot na malambot ba yung well done? Hindi, yung well done, yun yung ano, lutong-luto. Ah, Yung medyo chewy. Yun yung medyo makunat na. Oh. Ah. So yun ang kailangan. Hindi pwedeng medium rare. Kasi damage output wise, napakataas ng kayang ibigay ng Echo Proud. Pero yung sustainability naman na hatid ng layering of skills din na kayang ibigay ng Game Lab. Maaring yun yung panggalingan. Imagine the setup plus yung last insanity. So you really have to watch out for the smart power prediction. Because at some point in the game, a fall will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMDLS2. And one lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. So, kinakailangan tama ang sagot nyo at nakapag-comment kayo. So, remember guys, to keep an eye out for the poll kasi kami, we will be keeping an eye out na rito. Oo, laban na agad sa pagpasok sa kauna-unahang serye dito sa ikalawang season ng MTL Philippines Season 2. And this is gonna be a Jungle Fanny ni Zaida versus the Jungle Martes ni Takinaga. So, doon pa lang sa specific matchup na yon, malamang yung Martes eh. Maaga-aga yung pagkakasalubong din, no? Nung mga ine-expect na nga nating magro-rotate agad-agad. It's again, Aizawa and Steve together with Santi Sucre versus Curtizi. Ang kauna-unahan nilang naging pagtatapat. Literal. Then, dito sa season at dito sa ating laban, may impormasyon sila hinggil sa isa't isa. Hinggil. Hinggil. Bongga. Talagang nakaririmarim ang sinapit ni Aizawa doon kasi muntik-muntik ka na siyang mabigyan. Ito yung sinasabi natin, kung damage output ang usapin, napakataas na meron ang Echo Proud. Kahit hindi pa level 4, kahit wala pa mga ultimates yan, yung poke damage ng Farsa, even yung power of nature ng Grok, it's too much to handle for Faramis at this very early. Kaya nagre-reflect naman din siya sa nakikita nating gameplay na pinapakita ng Echo Proud right now. Medyo sila yung mas nakakaangat din in terms of yung talagang pwestuhan sa mapa. And at the same time, hindi sila nag-hesitate na or sila yung paulit-ulit na nakaka-rotate ng una. Kasi nga, sabi mo nga, power of nature together with the clear capabilities na meron si Curtizi as early in this game, talagang nag-aalaw lang, no, na mabilis at makauna lang sila palagi sa kanilang mga gustong puntahan. At napakabilis na mga pangyayari. Kasi matapos ng iilang pag-ikot, turtle na pala agad ang ating makikita. 2 minuto na nakalipas, pero mukhang si Imbading ang gusto ng mga miyembro ng Echo Proud. Nandito naman si Steve at si Aizawa, pero mukhang baka atrasan lang din. Ito yung early pokes prior to the first turtle. Sobrang halaga niyan. Position-wise, kailangan na kailangan ng Echo nun. Kung tumama yung curse of the crowd din, no, kanina, possible na medyo mas delikado yung sinapit at that moment, Imbading. And ngayon, alam na rin ng Echo Crowd na wala yung kanyang flicker. And isa ito sa mga pinakamalaking magiging basihan mo sa kung uunahin mo nga or pepwestuhan mo na yung turtle dahil sobrang malinaw na kung ano yung advantage na meron ka. Aside from the fact na kanina pa nga nakakauna sa pag-ikot yung mga mid laners ng Echo Crowd. Tingnan mo naman yung espasyong kanilang nabubuo dito sa turtle. Grabe. Yung control na hawak nila, lapatan mo pa nung Feathered Airstrike ngayon ni Curtizi. Na tila ba, walang po pwedeng makalapit ni isa. Alam mo, ang ganda rin ang ginawa ng Echo Proud dun sa prior to that eh. Talagang sinubukan nilang kunin si Imbading para mahirapan pumesto yung game lab doon sa turtle. Knowing na si Zaida, kukunin pa niya yung purple buff niya bago siya makipagsapalaran doon sa turtle area. So in that way, nakuha nila yung position. Nung kinuha ni Zaida yung purple buff niya, free of charge yung pagkuha ng turtle. Hindi na nga nag-contest pa si Takinaga doon. Props to Echo Proud for actually somewhat delaying that turtle na alam nilang mapapadali talaga yung kanilang pag-secure dahil kumpleto na sila. Especially yung presence ni Zaida ay nandoon na. Pero mukhang ang game lab ngayon, naghahanap na rin naman sila ng posible nilang maging sagot. Kaso si Zaida pa nga yata ang maunang lumipad. Pero all the while, nangyayari ang lahat. Meron tayong naging kaganapan doon sa top. James winning that 1v1. Terizla
versus that X-board ni Imbading. That's the first blood ng ating laban. Surprisingly, 4 minutes nung nakita natin yung unang pagpatak ng dugo. Dito sa dalawang kupunan na to na alam natin, mainit agad ang pwedeng ibigay. So, doon pa lang sa point na yon, nire-respeto nila yung power spike ng bawat isa. And at the same time, yung kayang ibawi doon sa mid game. Hindi biro yung poke potentials na ipapakita nila. Hindi lang basta-basta poke ang inilalabas ngayon sa atin ng Echo Proud. At mukhang si Zyda, tatry niya rin naman na mahanap. Pero hindi lang basta kill ang hanap ni Zyda. Ang agaw pala ang intensyon niya. Yung gusto niya sanang kunin si Steve, Oh. pero nakita niya, ay, hindi pa pala mamamatay. Nakapag-heal. So, ay, may orange. Oo. Ito na lang. Oo, total. Parang lilipad niya lang tapos nagulat siya, nasa harapan na Oo. niya. Inihain na eh. Hinihain sa kanya. Kukunin na lang niya at nagkasubukan nga sa pagkakuha ng objective na yon ang dalawa nating junglers. At mukha namang talagang naging successful na naman. May malinaw na kalamangan na naman na namamagitan dito sa dalawang kupunan in favor of Echo. Kaya tingnan mo naman ang kanilang ginagawang paglipad at pagsayaw. Mukhang wala silang pagdadalawang isip na talaga namang iti-take down si Takinaga in that mid lane turret. At umabot pa nga yung Renner's Apathy! Saktong-sakto rin yung paglipad ni Cortese nung nakita niya na, ay, may natira, gapiso. Nandun siya para tapusin yung misyon. And another turtle ay pwedeng makuha na ng Echo Proud without any contestation from Game Lab. Malayo pa si Takinaga. Pero nagbibigay naman ng vision itong si Imbading, but wala talaga silang red beholder pa na pwedeng rumisponde sa sitwasyon. Kaya naman, Echo is getting this advantage, a 3K gold lead and a 3-0. Medyo yung nakita natin kanina na ginawang desisyon ng Echo Proud na pagkakita kay Steve, sige go na to. Okay lang, kahit i-burst down na natin siya, kaya naman natin yun. Samantalang si Santi Sucre, medyo nagagawa niya pa talaga na harapan eh. Kaya niya pa na ilaban o isustain yung kung anumang mga members ng Game Lab ang lalabas sa kanila dahil malinaw na hawak-hawak nila ngayon yung lamang. Kinakailangan na lang nilang gawin as of this moment ay magsimula nang mag-convert sa objectives dahil kanina pa nila nakukuha yung turtle at kanina pa sila nakakuha ng advantage. Kailangan makuha pa yung transition. Kumbaga, yung mas maraming benepisyo mula doon sa pagkuha ng mga main objectives of the game. Turrets ang tinutukoy at ito yung target. Mukhang sinisimula na kanila yung pag-convert agad-agad. Ngayon din, yung TZ ginamit na yung kanyang Blazing Duet just to attempt to clear the minions. Ngunit hindi naman siya magtatagumpay dahil tiniming talaga ng Echo Proud na sabi nyo, convert? Eto. Ayun na. Eto na. Kumbaga, nasa isip pa lang natin, ginagawa na pala nila. Sinasabi pa lang natin, tapos na nila. Papunta ka pala. Oo. Pabalik na ako. Iba yun. Ay, di no. Ibang panahon yun. Pero dito sa panahon na to, mukhang mid lane yung gusto kasi 3 laban sa 4 yung tagpo. Atrasa na lang din muna kasi alam nilang kung sabayang bigkas ang labanan, may kakayahan yung Game Lab eh. Kasi yung setup ni Steve, meron pang Cult Altar itong si Aizawa. So, nirerespeto ng Echo Proud yun. Ang gusto nila, kahit sino makitang mag-isa, bigyan na. Hindi pa pwedeng all in din nila considering na may turret pa doon sa gitna. Yun yung isa pang pwedeng panghawakan ng Game Lab para baliktarin talaga yung sitwasyon. Kasi nga, gaya ng nasabi mo, napakarami talaga nilang opportunities para baliktarin yung sitwasyon na yun. Kaso si Imbading, kinakailangan munang gumulong-gulong papalayo. Dahil talagang ang Echo Proud, hindi man masyadong nag-risk. Nandoon na naman yung setup mula kay Santi Sucre. Pinaulan na ng Bennett's Rage. Kaya naman yung Cult Altar, napilitan na si Aizawa na ginamit. At with that, isa na namang depensa ang kinailangan gawin ng Game Lab. Ito yung sinasabi natin eh. 4 ultimates have been used by Echo Proud. Sabihin na natin na 5, kasama yung 2 ultimate ng Beatrix. Walang nabawasan sa Game Lab. Just 2 ultimates have been popped off. Yung ultimate ni Imbading and ultimate ni Aizawa, pero ngayong wala ka ng ulti, ikaw na lang pala! Pero si Steve doon, wala mo nang mapapatama sa Minyokan Fury. Sumasayaw si Takinaga papalayo, pero kahit ano pang sayaw ang gawin mo, hindi ka na makakatakas sa mga lipad ng mga kable at ng mga sandata ni Zyda. Si Imbading ang gusto nilang sundan at isunod at hindi na rin siya makakatakas pa. Double kill para kay Zyda. First 2 kills ni Zyda doon sa major team fight na yun pa nang galing prior to or after that turtle take. Echo Proud right now. Ang mission lang nila, wala nang Cult Altar, go. Go. Yun na yun. Yun ang ano nila, go signal. Go signal. Kapag wala ang Cult Altar, wala yung tagahawak noon, lalo na.
pwede na talaga nating ilaban ito. At makikita natin ngayon kung paanong inuunti-unti na talaga ng Echo Proud yung kanina pa natin sinasabi na pag-convert dahil yung mapa ng Game Lab paliit na ng paliit habang hirap na hirap o hindi pa natin sila nakikita nakakahanap ng bawi. At speaking of bawi, hindi na namang pagbibigyan ng Echo Proud na makakuha ng bawi ang Game Lab matapos nilang bigla na lang i-take down doon si Aizawa. Surprise kill! Feathered airstrike, kable cutthroat. Yun lang ang kailangan. May penalty zone pa dito mula kay James. Pero yung knock-off ni Steve ay ininta lang nila. Ngayon nagsusunog-sunog si Imbading ng mga members at si Santi Sucre yung target niya. Pero Torre ang gusto ng Echo! Sasabihin ko pa lang, kanina pa nakakagulat yung mga wild charge. Pinakita na naman sa atin ngayon ni Santi Sucre. And that kill will be falling into the hands of James. Ganda! Pero napakaraming Ganda! nanakap doon. Namin yung Fury. Kasi yung pwesto ni Curtizi doon. Talaga namang pinabagsakan na naman sila ng Feathered Airstrike. James is down. Pero so is Imbading. Mapapapa kanyang immortality. Makakatakas pa nga ba siya? Makakatakas pa! Kapiso na lang yung buhay niya. Hindi pa enough yung damage na binigay ni Curtizi doon. And sabi mo nga, Curtizi, yung pwesto ni walang makaabot sa kanya. Kanina pa niya ginagawa na okay, may clash. Teka, hanap muna tayo ng ideal pwesto para talagang malapag natin ng sobrang sulit yung kada patak ng Feathered Airstrike. Naghanap siya ng magandang signal. Ay, dito, 5 bars ako. 5 bars ako dito, pwede natin ilapag. Ngayon si Takinaga ay maiipit na naman mula sa mga pader ni Santi Sucre. Nandito naman ang buong tropa ng Game Lab. Nag-aabang kasi yung Lord, yung next na possible target ng dalawang kupunan. 10-1 score with an 8K gold lead para sa Echo Proud. Medyo mahirap yung kinakaharap ng Game Lab ngayon. Pero speaking of 5v5 sa bayan, nakikita mong kaya nila eh. Kaya iniiwasan din ng Echo Proud na sobrang makipaglaban kapag alam nilang kompleto ang Game Lab, meron pang mga tore na hinahawakan. Pero ngayon, Imbading trying his best to get some information para sa kanyang mga kasama. Kaso kapalit yata nun yung kanyang Firaga armor. Pero alam na nila, wala nang wild charge tsaka penalty zone. Wala na rin Feathered Airstrike. Doon mabilis lang naman yung cooldown ng Feathered Airstrike ni Curtizi. But still, pwedeng pumalagang Game Lab ngayon. Sinisimulan ng kanila pero ang sakit! Takinaga! Nearly falling into the hands of the Penetrate as well as that combo na pinakita sa atin ni Curtizi. Pero makakatakas pa naman siya. Kaso nga lang, ang Cult Altar din, napilitan na si Aizawa na gamitin. Ito na yata yung panibagong go signal na naman ng Echo Proud. Santi Sucre soaking the damage coming from the members of Game Lab. Nakapwesto rin si Outplayed. Ito yung Beatrix na sobrang angas. Humaharap tapos nangi-sniper ng ganong kalapit. Bakit kapag ako ang nagda-dash in, napapagalitan ako? Ako din eh. Pag yung mga marksman na may dash tapos nagda-dash in ka, nasisigawan ako eh. Bakit naman? May narinig, pre, ba't ka nag-dash in, pre? Doon si Dashin. Ay, kaso nga lang yung bagsak sa may flicker combo na ipinamalas na naman ni Curtizi doon. Nakahanap na siya ng signal, pero naghanap pa siya lalo. Pinus niya, ni-network boost niya. Imagine naka 5G network ka lang ng smart. Pero nag-Wi-Fi ka pa, ganun kabilis. Yung signal na binigay ni Curtizi and the Lord will fall to the hands of Echo Proud. Kayang bumawi ng Game Lab dito. Nakikita natin yung potential sa teamfight. Pero kailangan nilang maging mindful dun sa timing ng mga skills na binabato nila eh. And I think ito yung isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon for an ex-Borg XP laner. Kasi siya yung inaasahan mo na talagang manghaharas pero at the same time hindi niya yun magawa. Dahil yung Firaga armor niya palagi at natatanggal netong Feathered Airstrike lang or even nung napapatamang surprise Renner's Apathy na manggagaling nga kay Outplayed dito. And again, we have to give it to Santi Sucre na kanina pa parang parang nagpapakita lang sabay manggugulat siya, nakadikit na siya sa'yo, mag-wild charge papasok. With a 106 KDA. Siya yung kanina pang harap ng harap pero never siyang nabigyan ng Game Lab. The only man na matay for Echo Proud is gonna be etong si James na alam naman natin, well, the initiation from this Terizla. Yun yung maaring i-punish talaga ng Game Lab. Pero may pagkatok na yung Lord. Dalawa yung target, gitna at yung baba. Basag na rin talaga. Look at Echo Proud. Talagang yung Torre lang ang gusto nila. Ayaw nilang pumalag ng teamfight, no? Nagagawa nilang i-manage kahit na napakaganda nung posibleng wave clear na ipakita sana ng Game Lab. Kaso si Zaida, lumilipad-lipad na rin. The Lord is already down pero at the cost of what?
tatlong inhibitor turrets din na nawala sa kamay ng Game Lab. Tinatry na rin nilang hanapin yung laban. Pero ang Echo din naman kasi alam nila na kinakailangan natin i-timing to. Hindi pwedeng mabaligtad yung ating sitwasyon. Hindi maaari. Kailangan natin panghawakan yung kalamangan na kanina pa nating hawak mula simula ng laban. But still, nabanggit mo nga, Game Lab with the clear wave potential. This is an X-Borg AoE. This is a Paramis AoE. Mas maraming target, mas masakit. This is a clone na mas masakit talaga ang damage ng Blazing Duet sa minions. Kaya meron silang kakayahan na tanggapin yung paparating na minions mula sa Echo Proud. Pero ang Echo kasi sinusulit din nila eh. Na one by one, tapos capable na sila na sabayan yung bawat pasok ng minion waves. At nakita naman natin with just one Lord, natanggal na nila lahat ng inhibitor turrets dito ng Game Lab. At yun yung mas magiging pahirap sa kanila. Kahit na ano pang ganda yung wave clear na meron sila ngayon, kung yung minions na lumalabas na sa base ng Echo, literal na ito, yung mga may built-in armor lalo na makukunat at mas masasakit. Talagang they purposely delayed eh. Oo, eh. Yung Lord, parang talagang pina-evolve nila. Pero, nagugulat na lang tayo kasi pag binibitaw yung feathered airstrike, it's either kalahati o 3/4 yung bakas. May maririnig ka na parang ganon. Yung naglo-loading na yung runners apat. Pag narinig mo na yung na yun, may maglalapag na. Oo. Lahat ng mga nasa area nun kabahan na kung kayo yon. Ganoon katas yung damage output na meron yung Echo. Again, because we're looking at a nearly 11k gold lead in their hands. Kaya naman hindi na natin ikinakagulat kung bakit ganito nakataas o kung bakit yung single ultimate na bagsak ng Feathered Airstrike or Render's Apathy sapat na para kalahatiin yung buhay ng mga miyembro ngayon ng Game Lab. Pero si Takinaga mo ka naibig yata dito. Dalawa sila naman nakakap doon. Kaso si Steve din nakahanap ng paraan para ilayo at ihiwalay yung iba pang mga miyembro ng Echo. Kaso mukhang Penalty ngayon, zone. siya naman yung may iwang mag-isa. At sa ganyang ginawa kanina, mukhang kinailangan talaga na siya'y mapatumba. Steve, ang ganda sana ng pagharap niya eh. But unfortunately for them, hindi na sila makalapit doon sa area ng Lord. Takinaga tried. Pero yung wild charge na naman, yung placement ng pader ni Santi Sucre, saktong-sakto na kapag wala ng crowd control immune yung Martis ni Takinaga, bibigyan niya na agad Hinihintay ng... niya. Hindi discount yung binibigay niya eh. Isipin mo yung paghihintay na ginawa doon ni Santi Sucre talaga na andyan na yung Ay, ay. padero, abot kamay na yung wild charge pero hanggat alam niya na may immunity, hindi niya kinasa. Pero ngayon naman, yung depensa sa Lord, yung kinakailangan nila munang gawin at mukhang wala na basta-bastang depensa dahil si James pumasok na din. Takinaga is down, Blazing Duet, ginamit na rin yung easy but the Lord is still up. Nandiyan na rin yung Power lahat lock. insanity dito ni Ibadig pero ang sabi ng Echo, wala kaming ibang target dito. It's only the base we're after and they will secure game number 1. First blood para sa Echo Proud. Masasabi natin na parang one-sided game yung nangyari. Di ba? Although yes, yung kapasidad, yung potential na meron ng Game Lab ay nakikita natin, pero ang daming kailangan i-consider. Timing-wise, position-wise, and nabanggit nga natin, position ni Curtizi is there. Yung timing nila when to go, kapag wala ng Cult Altar, and even yung targeting nila na umabot sa punto, kahit yung Minotaur, kahit si Steve, kahit si Imbading. Alam mo, si Curtizi doon, tsaka si Outplayed, masyado silang safe. Protektado talaga at hirap na hirap maabot. Considering the fact pa na medyo minimal lang talaga yung pang-abot na meron dito ang Game Lab. They want an all-out fight kung saan makikipaglabanan talaga sila tapatan kasi doon papasok yung possible clean-up na gagawin ni Takinaga with the Martis. Doon papasok yung pwede na lang i-damage up front with the Claude or even the Faramis na hawak ni Aizawa. Kaso, yun yung exact type of clash na iniwasan naman ng Echo Proud. Laging malayuan, tapos isa lang yung humaharap. Nabanggit mo na the range, di ba? Yung Feathered Airstrike, yung Renner's Apathy, maximized to its full potential. Pinakita ng Echo Proud kung paano gamitin. Di ba? Naging question pa nga sa atin dito sa meta ngayon, gana pa ba yung mga Beatrix? Knowing na wala ng Hasklo. I mean, may Hasklo pa din, pero iba na yung effect. Iba na siya. Diba? Nagbago na. Gana pa ba yung mga Mage Harsa? Kasi yung Burst, dahil sa new emblem, alam mo, pili ko ang dami kailangan i-breakdown ng ating analyst na si Athena para sa laban na to. So, muna. Pasok ka na.
At inalis na muna ang inyong makakasama upang i-breakdown at isa-isahin na magandang gaganapan doon sa unang laban ng Echo Proud laban sa Game Lab. At ina nga pala inyong makakasama at muli, titignan natin kung ano nga bang mga naging item build at ano nga ba ang ilan sa talagang nakapagbigay ng purong damage dito sa Game Lab from the side of Echo. Looking on to my left side, mapapansin natin na lock item na dito si Outplay and as well as si Curtizy. But looking onto the emblems as well, dito natin mapapansin na sobrang laki na naging effect onto the recent patch, or pwede natin sabihin hindi talaga super recent, but dun sa huge adjustment when it comes to the addition ng iba't ibang klase ng combinations that you can achieve or you can create when using this kind of emblems. You have a tier 1, tier 2, and tier 3. But looking closer, even onto the items, and pagdating na nga lang din dito kay Outplay and kay Curtizy, sabi ni Brigida kanina, pag narinig mo na yan, automatic. There's a danger incoming. Echo with a 13 score to 1 ng Game Lab. Every event, naging one-sided ng mga matches, but not only that, there's a new player in the block. Hindi man siya si Daddy JP, but still, na-exceed niya expectations. Santi Sucre with a beautiful Grok play, 108 ang kanyang current KDA. With the first item build of Dominance Ice, Athena Shield and Blade Armor, he definitely knows who to target and which one to neutralize or defend from. Kanina, nabanggit natin on the keys to victory that they need to win the gold lane matchup. Nag-succeed sila doon by destroying the first turret on the gold lane pa ng Game Lab. And after that, what's next? They took away the opportunity for Imbading to go up against on the first turtle fight. Bakit nga ba? James actually got the first blood on the 4-minute mark ng laban na ito. On the post-game stats naman dito natin mapapansin na typically, mapapansin natin na ang Game Lab, there's always a Havos and there's also a Duke TZ na nag-split push. But in this kind of scenario and situation, Echo not only created or natsakan yung kalang key to victory, but also managed to introduce another killer mage na this time untouchable din si Curtizy. Not only that, no? Onto the Ace, Guardian, Wingman, up until the Rich Guy, we have a full pack, Echo Proud, na full house members. Kaya naman mapapansin natin, for Game Lab, medyo may kabahan on the stats, but still, Echo Proud manages to get the game number 1. Ano nga ba ang mga pwede pa nilang iyain? Kasi unang laban pa lang, grabe na yung ilang napakita nila. Kaya hindi na nakakapagtaka kung sino nga ba ang aking kasama for a match MVP. Walang iba kundi si Curtizy on the run and chasing on to the title of a new killer mage on the block with his force of plays, a total KDA of 406, gold per minute of 563, and kill participation of 77%. Onto this item build naman dito, you have the Lightning Truncheon, Clock of Destiny, Holy Crystal, and the Divine Glaive. He could opt to build the Winter Truncheon, kaso napansin naman natin, he was untouchable. Hindi naman siya nalalapitan totally. And nabanggit din ng ating mga casters na ang naging lineup talaga or parang target na rotation ng lineup ng Game Lab was actually go head-to-head. Tapatan sila. But that didn't happen kasi ang Echo Proud, each and every moment, ang mapapansin nila na, Santi, are you ready? Sisigaw si Curtizy, I'm always ready na rin. So papasok sila with a beautiful wild charge plus the feathered airstrike, a perfect position to pop that off. Then there's Zyda to finish off the rest of the HP na matitira. Pinolish nila ng gusto din dito si Imbading. And for this round, on the highlights, papansin natin, on the first major team fight, nakasecure agad ng double kill si Zyda. Which means na doon sa keys to victory natin that Zyda needs to secure early game objectives, hindi lang yung sarili lang objective yung kanyang secure. But also, this objective na para sana kay Takinaga, kinuha rin yon ng Echo Proud. Going in loud onto their statements, nakaagaw siya ng orange buff, and not only that, big objectives, Lord, Mapa Turtle, lahat ng yon siya ang nakakuha. Onto that last defense, Echo Proud, focus on managing na makakuha muna ng unang panalo. No more shortcuts, no more highlights. Let's go straight for the kill. Kaya diretso lang ang tingin, base agad ang kanilang tinarget sa Game Lab. Maraming mga questions and marami ding adjustments sa unang araw natin dito sa Season 2 ng MDL. Pero dahil sa pagtuklas natin sa simula, sabay-sabay din natin tutuklasin Joshi and Brigida kung ano nga ba yung ilan pa
sa mga game highlights na talagang nakakapanabik, bukod sa brrrt na tunog ng Renner's apathy, doon may outplayed. Ako, diretso ang tingin ko eh. Ako din. Diretso. Ako rin. Ganyan. Dito. Pero, ganun ba talaga